longganisa at tapa na paborito nating almusal, tinapa. Pero alam nyo bang hindi na lang pala isda ang ginagawang tinapa ngayon, pati na manok, baka at kalabaw? Dito sa Barangay Pitpitan sa Bulacan, Bulacan, kapag may usok, ibig sabihin may nagtitinapa. At hindi lang isda ang itinitinapa rito ng kanilang tinapa queen na si Mercy. Pati na rin manok at hindi raw chicken ang paggawa nito. Una munang nilinis ang mga manok. Kailangan maalis yung mga dugo-dugo, yung lansayon. At saka pinakuluan sa tubig na may pampalasa sa loob ng 20 minutos. Ito na yung ating naluto ng manok. Pagdating dito, may timpla pa rin yung ipapahid natin. Ang gamit nilang pangkulay, secret sauce. Yung timpla na inano namin, para siyang bacon o kaya para siyang ham, ganun ang lasa. Ang mga minarinate na manok, sunod na inilagay sa drum para pausukan. Ang mailalagay na manok, nasa 20 o kaya 16 pieces lang bawat drum. Papausukan mo ng halos 2 oras. Ang kanilang panggatong, puso. Ito kasi yung nagbibigay ng kulay doon sa isda, sa babango. Ready to serve na ang tinapang manok ni Mercy. Ang benta namin doon, 350 to 400. Smoky, malinamnam. Perfect combination pag sinawsaw sa suka. Mukha siyang crispy sa labas, pero once na tinikman mo siya, sobrang lambot niya, tas juicy talaga siya. Ang tapahan ni Mercy, minana pa raw niya sa tiyahin ng kanyang yumaong mister. Ang Chayong Tapahan nagsimula 1970s, kaya nasa 50 years na siyang mahigit. Nung araw, ang kasakasama niyang nagtatapa yung asawa ko. Tinuruan ako kung paano magtinda kasi gusto nga nila pagdating daw ng araw kami daw susunod ng kanyang negosyo. Nung nabiyuda, ipinagpatuloy ni Mercy ang pagtitinapa pero isda lang daw ang kanyang itinitinda noon. Hanggang nito lang Hulyo, napagdiskitahan nila ng kinakasama niya ngayong si George ang natira nilang manok sa ref. Kung mga masisira, iniisip ko, paano ba gagawin ko? Pipirituhin ko ba? Iniisip ko, bakit meron kami tapahan? Bakit hindi ko tayo napausukan? Pinatikman niya sa amin. Ang sabi nung kanyang kaibigan, malayo daw makarating. Hanggang ang dati nilang ulam lang, ngayon siya na nilang pinagkakakitaan. Natutuwa ka, tsaka na-amaze ka talaga. Malaking tulong sa amin. Birin mo, buwebenta ka araw-araw ng halos 100 piraso. Ang mga dagat naman ng Cebu, sagana sa samut-saring mga isda. Ilang mga banyera nito, ibinabagsak sa barangay Tobok Poblasyon sa Danau City, kung saan hile-hilera ang mga tapahan. Ang mga sariwang huling isda, ginagawang smoked fish, na kung tawagin nila rito, tinap-anan. Isa raw sa mga institusyon na kung ituring sa paggawa ng tinap-anan ang pastapahan ng pamilya ni Mary Jane. Natay tag 100 gato sir, bagong luto. Nagtudlo na ako sa pagluto sa tinap-anan ni kung mama 1970. Una nilang baligya dito sa Lapu-Lapu City, and then iyang gi-ari sa Danau. Barilis and Tulingan mo ni siya ang pinakahalin kay. Alas 5 pa lang ng umaga, ibinabagsak na sa pwesto ni na Mary Jane ang mga isda. Each banyera, 32 ka kilo ang sud. Isa-isang hinugasan, pero kapansin-pansing hindi tinanggal ang hasang at laman loob. Siya kailangan nimo kuag hasang kay deform siya. Magkuha iyang ang mga nilinis na isda, tinusok sa stick at saka hiniwa. Sunod na hinugasan sa tubig na hinaluan ng asin at pampalasa. kay masubra mo inigluto sa isda mugahi manggod. Pagkahugas, agad pinausukan sa loob ng kalahating oras. Layo siya sa baga. Dili siya pareha sa sinugba nga baboy o sinugba nga isda. Iyang kainit ra ang pagluto, ana. Bawat stick ng tinap-anan na ibebenta raw nila ng 35 to 350 pesos depende sa laki.
Ang perfect daw nitong kapartner, ang uso o yung kanilang hanging rice. May lasa siyang bagong kuhang isda. Lagyan mo lang ng malunggay at saka ahos. Masarap na siya sa sabaw. Kaning tinapana na mo, dayuhan, ikuanan dyan siya sa mga tao. Ang palit yun dili gid siya taga Danao. Ang uban di gid taga Danao, na uban taga Manila. Sinaunang pamamaraan ng pagpreserba ng ating mga ninuno na kung saan sila gumagamit ng apoy, ng usok, ng sinag ng araw. Ang pagtatapa kasi hindi lamang ito ay para sa isda, no? Ito ay maaari din gamitin dito yung mga karne. Tumatagal hindi lamang buwan, kundi taon ang tinatagal nito. Ngayong fiesta season naman sa Oroquieta City sa Misamis Occidental sa Mindanao, huwag na raw kayong magulat kung ang makikitang nakasampay sa kanilang mga bakuran, hindi mga banderitas, kundi pira-pirasong karne ng baka o kalabaw. Ito ang paborito nilang ihanda tuwing pista. Ang bersyon nila ng tinapa na kung tawagin, kusahos. Isa sa mga gumagawa nito, si Bina. Gusto ko yung ginagawa ko na magkusahos para ma-preserve yung karne. Hindi lang sa nilalagay sa ref, tsaka mausukan, para maiba naman yung lasa ng karne. Bago raw isinampay ang karne, nilinis niya muna ng maigi at tsaka hiniwa ng maninipis. Ang pag-slice sa karne, ato siyang sliceon og nipis para dali ra siya mo dry sa init. Ang mga karne, inilagay isa-isa ni Dina sa stainless steel o bakal na pantuhog. At saka ito isinampay sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Hindi naman nilalango kasi marami yung bawang nilagay tsaka may paminta. Pagkatapos, pinausukan ang natuyong karne sa kanilang dangkalan o lutuan sa loob ng 3 oras. Kukuha ka na lang nun kung gusto mong isahog at saka ulamin. Masarap daw itong gawing adobo. Nasi pagka beef stick. Paborito rin nilang isahog sa gulay. Sakto ra yang kagahi, humot. Sunog baga. At pagluluto ng tinapa, kailangan munang magsunog ng kilay at dulo ng ilong bago malasap ang pinausukan nitong sarap! Ate, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Wala na yan! May isa pa, Kaing. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ako, pero palang ngipin. Mata ng pusa, tapos takpak ng paniki. Ito, tapos makakalit na po. Let us pray! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.